Inyong mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po muli mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang Alamin ang iyong Biblia. Know Your Bible program, matid po sa inyo na ng World Radio International through White Sparrow Road, Church of Christ, and West Monroe, Louisiana, USA. Inyo po lingkod na nagbibigay ng mensahe, Brother Dan Oliva. Ang ating pong pag-uusapan ay pinamagatan kong The Lola of Maipon, Ginobatan Albay, Philippines, a modern prophetess. Ang ating teksto po ay Matthew 24 verse 24. This is intended for August 9, 2026 sa ating pong radio broadcast every Sunday between 5 to 6 o'clock in the morning through our radio GMA, DWRA broadcasting from Baguio City, Barangay LS 92.7. At ito po ay marinig natin sa Baguio, Benguet, Cordillera Region, Pangasinan, maabot po sa ng Abra hanggang of course sa Bolinao, Pangasinan. Binabati natin ang ating mga radio listeners dito sa Baguio, kapatid na Carlos Garcia sa Rainbow Subdivision, Capsula and Balawas family dyan po sa Itugon, Benguet, sa Aringay, La Union, kapatid na Jay Bangkiray and of course Fidel Tasio. At marami pa po tayong mga radio listeners sa Baguio, Benguet, La Trinidad, and other places, mga kapatiran po at mga Churches of Christ all over the Cordillera region and of course, Pangasinan area. Ating pong broadcast ay marinig nyo every Sunday at kung kayo po ay may mga katanungan, ang aking pong mobile number ay 059-49329 and 0917-700-3134. Basahin na po natin ang ating teksto sa wikang English muna. For false Christs and false prophets will arise and perform great signs and wonders so as to lead astray, if possible, even the elect. Matthew chapter 24, verse 24. Ganito naman po ang sinasaad sa salitang atin, Pilipino. Sapagkat may lilitaw na mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga kamamahamanghang himala at mga kababalagan upang iligaw kung maaari maging ang mga hinirang o pinili ng Diyos. Yan po ang ating mga pagbabasa sa ating teksto, Matthew 24 verse 24 sa wikang English at saka sa Pilipino. Mako na po tayo sa ating introduction. This prediction of Jesus Christ was written by Matthew about almost 2,000 years ago is still being fulfilled today. Ang prediksyon o propesya ni Panginoong Jesucristo na sinulat po ni Apostol na Matthew almost 2,000 years ago, malapit na pong 2,000 taon, ay natutupad pa rin sa ating kapanahunan. Bakit ko nasabi yan? Sapagkat hanggang ngayon po may mga bulaang Kristo, mga huwad na Kristo, at mga huwad na propeta mula noong unang siglo or first century hanggang sa ating kapanahunan. Paano natin masasabi yan? Patutunayan po natin sa ating leksyon sa bagag ito at nawa kayo po ay nariyan pa rin sa inyong mga radio station na nakapokus po sa GMA Radio, DWRA, Barangay LS 92.7 and of course ito po sa YouTube ay na-advance natin ng usually Friday or Saturday. At kayo po ay inimbita namin na mag-subscribe kung hindi pa kayo nakapsubscribe sa Know Your Bible channel sa YouTube. Now, let's discuss this particular lesson. Our present focus, brothers and sisters, is on a prophetess from Maipon of Ginobatan Albay, Philippines. So, ang ating pong pag-aaralan ay isang matatawag na propeta, babaeng propeta na ayon sa mga kanyang tagasunod, ito po siya ay taga Maipon, Ginobatan Albay, Bicol Region dito po sa Pilipinas.
Number 1 po natin pag-usapan yung biographical sketch of Lola Maipon Ginobatan Albay. Number 2, we'll talk about her religious claims and teachings. And number 3, we will also deal with biblical warnings to modern-day Christians regarding false prophets or false prophetess. Dumako na po tayo sa ating discussion. Number 1, part of our lesson is the biographical sketch of Lola of Maipon Ginobatan Albay. Sino ba itong tinatawag nilang Lola? Lola, matanda na siguro ito. Lola is the revered leader of an isolated religious subculture known as We Love Lola. So, ito pong si Lola, respetado po ito ng kanyang mga followers. At ito po ay actually, masasabi nating branch po ng Roman Catholic religion. Kasi nga, sabi niya, galing din siya at inutusan siya ni Virgin Maria o Virgin Maria. In other words, parang sekta po ito. Nanggaling po sa relihiyong Romano-Katoliko o Romana-Katoliko. Romana-Katoliko. Her followers primarily composed of elderly Bicolanas before she is, and who believe that she is the last true messenger of God. So karamihan po sa kanyang mga tagasunod, mga kabigan, kapatid, karamihan po ay mga matatandang mga Bicolana, mga babaeng taga Bicol, at naniniwala sila na siya ang last true messenger of God. Siya yung huling mensahero ng ating Panginoong Diyos. Kung baga, titingnan mo, meron ding appointed son of God, meron ding dating daan, at iba-iba pang mga religious group na may mga iba't ibang pangalan. Pero siya, she is called the last true messenger of God sa ngayong kapanahonan. Now, her devotees practice holy teachings with the ultimate goal of achieving true salvation. So, kanya mga tagasunod, may mga sinusunod din ng mga katuruan o pag-aaral, mga doktrina, at kanila raw na talagang inaatim o inaasan ay magkaroon ng tunay na kaligtasan. Pag sinabi nating tunay na kaligtasan, hindi po kaligtasan dito sa lupa yan, kundi kaligtasan po sa kabilang buhay, which they believe will bring eternal life without suffering or death. So naniniwala rin po sila sa buhay na walang hanggan, na wala pong paghihirap, at siyempre wala ring kamatayan, buhay na walang hanggan nga ron. Sabi ng mga Ilocano. This group is known to participate in regional religious celebrations such as the Lady of Peña Francia Festival and Naga City. So sinabi ko nga kanina, subculture or maliit na sekta na galing po sa Roman Catholic Church, sapagkat sila po ay sumasali sa mga piyesta. Lalong-lalo na yung pinakapopular doon sa Bicolandia, the Lady of Peña Francia or the Fiesta of the Lady of Peña Francia na ginaganap po sa siyudad ng Naga o Naga City to honor their leader and to walk in unity. So, habang sinicelebrate po nila yung Lady of Francia, binibigyan din ng karangalan itong si Lola. At sila po ay nagkakaisa sa pagbigay ng respeto sa tinatawag nilang Lola. Bakit sinasabi ko pong Lola? Wala po silang binigay na pangalan. Ni-research ko pa ito at wala pong naibigay na pangalan ng Lola na ito. Basta ang tawag po nila, Lola. Wala po siyang pangalan. While her devotees are prominent in the Bicol region, her exact name and age are generally withheld from public official records to protect her privacy. Privacy, hindi naman talaga identity. So yung mga diputado niya, yung mga deboto niya, ay mga kinikilalang mga tao sa Bicolandia, Bicol region. Karamihan po mga kababaihan, kasi babae nga siya. Subalit ang kanyang tunay na pangalan, pati yung kanyang tamang edad, ay hindi po nila ibinibigay sa publiko o sa badla para daw protektahan ang kanyang pribadong pamumuhay. In other words, hindi naman tinatago nila yung kanyang identity. Kilala po nila pero ayaw nilang ipaalam sa publiko ang kanyang pangalan, pati na rin ang edad ng sinasabi nilang lolang ito. Meron po kasi akong natanggap na flyers, mga one page na magkabila, kulay pula, nung narito po sila sa siyudad ng Baguio
ating buwan ng Mayo, taong kasalukuyan, doon po sa flyer na ito na binibigyan nila dito sa siyudad ng Baguio ng mga nakaraang buwan, ay ang grupo na ito ay nagsimula pa pala noong 1968. 1968, 1968 pa pala ito. Ang tagal na pala, no? At ito po ay nagsimula sa Barangay Maipon, doon po sa Ginubatan, Alba. Ito po yung bayan na kinalakahan ng aking ama, Salvador Oliva, at doon po rin ako nag-aral ng aking grade 4 up to grade 6, doon po sa Ginubatan Elementary School. So, nung panahon na yun, hindi pa po siya kilala. Wala pa itong mga 1957, 58, doon po ako nag-aaral sa Ginubatan, Alba. Hindi pa po siya nakikilala nung panahon na yun. Where her devotees claim that the Lola has remained single or unmarried until the present to serve God in humanity. So ito pong si Lola na sinasabi nila ay hindi po nag-asawa hanggang sa ngayon. Ang dahilan daw, para maibigyan niya ng kanyang debosyon at paglilingkod sa Panginoon Diyos, pati na rin sa sangkatauhan, lalo na po doon sa Bicolandia. At of course, sila po ay dumarayo na po sa ibang lugar. Narito nga sila sa Baguio noong buwan ng Mayo, taong 2026. So yan po yung medyo maigsi na biographical sketch of Lola of Maipon, Ginubatan, Albay, dito po sa bansang Pilipinas. Duwag po tayo sa second part ng ating lesson. Sana nakikinig kayo, narin pa kayo, at kung hindi po kayo napag-subscribe sa aking channel, Know Your Bible Program, mag-subscribe po kayo, libre po lamang, at i-share nyo rin yung mga video na ito sa inyong mga kaibigan at mga kamag-anak. Letter B, part of the lesson. Religious claims and teachings of Maipon's Lola. Ano ba yung mga sinasabi niya at inaangkin na kapangyarihan ng Lola na ito, pati na rin yung kanyang mga doktrina o yung kanyang mga itinuturo. Number one, there are at least 6 parts of this particular section, the religious claims and teachings of Maipon of Lola, Ginubatan, Albay. Number one, devotees of Lola claim that they have seen many evidences of her holy miracles. Sabi ng mga deboto ni Lola, nakita daw nila yung mga himala niya, mga makadiyos na himala. At marami raw pong ebidensya o maraming patunay na siya ay nakagawa ng himala. Yun po sasabi nila. Madaling sabihin yan. Pero yung tunay na himala, siyempre hindi natin nakikita. Iba yung sinabi kaysa yung nakita. At ayon pa rin sa kanila, she is the true messenger of God, sent by the Holy Virgin in Jesus Christ as the end of the world is near. So, ayon sa kanyang mga deboto, siya po yung huling mensahero ng Panginoon Diyos. At siya raw ay pinadala ng Holy Virgin. Yung Holy Virgin, ito si Birhen Maria. At pati na rin daw si Hesus Kristo ang nagpadala sa kanya, sapagkat nalalapit na raw ang katapusan ng ating mundo, ang ating daigdig. Yan po yung sinasabi ng kanyang mga followers o mga tagasunod. So, taon-taon, yearly, the Lola explained her mission in Maipon, considered holy, every July 16, November 8, December 24, and of course on Domingo de Ramos o the so-called Palm Sunday. Ito po yung mga ginagawa niya. Taon-taon po mga kaibigan at mga kapatid, itong sulola nito ay pinapaliwanag niya ang kanyang misyon doon sa Maipon, Barangay Maipon ng Ginubatan, Albay, and they consider this place as holy. At yun ay ginagawa niya every July 16. Taon-taon yan. July 16 yun po yung parang anibersaryo ng July 16 earthquake dito sa Baguio at sa iba pang lugar. Ginagawa niya rin ito sa every November 8. Hindi ko alam kung bakit ito yung mga pinili nilang petsa, July 16, November 8, December 24. Of course, yung December 24, alam natin yung parang bisperas ng Pasko ng Roman Catholic Church and other religious group, and also on Domingo de Ramos or the so-called
Palm Sunday. So yun po yung mga araw na nagpapaliwanag itong si Lola ng Maipon, Ginobatan, Albay. Ulitin ko po, every July 16, every November 8, every December 24, and Domingo de Ramos. So kung makita niyo, kung gusto niyo makita kung gaano karami yung kanyang mga followers o devoto, pwede pong pumunta kayo sa mga petsa na yan para patunayan na talagang totoo yung sinasabi ng kanyang mga followers. And on these dates, brothers and sisters, according to her followers, the Lola blesses oils and candles only. So, binabasbasan nyo pa. Binabasbasan nyo yung mga kandila, pati na rin yung mga langis na dala-dala ninyo. Kung ano man ang dala ng mga devoto o mga followers niya, bibindisyonan niya po yan para maging effective at siguro pwede makapanggamot. On these dates also, tuloy po natin, on this date, the Lola also, especially on Domingo de Ramos or the so-called Palm Sunday, she blesses everything, including matchsticks, seeds, leaves from olive trees, and fresh flowers. So pag araw ng tinatawag nilang Palm Sunday o Domingo Ramos, binabasbasan nyo pa halos lahat. Pati yung palito ng pusporo, pati yung mga binhi, pati yung mga dahon na galing sa olive trees, at pati mga bulaklak ay binibindisunan niya o binabasbasan para siguro magkaroon ng kapangyarihan. Especially on Biyernes Santo or Good Friday, she blesses the water and anything that devotees will bring to her. So pag araw daw ng Biyernes Santo or Good Friday, nagbabasbas po siya ng mga tubig, pati na ang anumang bagay na dinadala ng mga deboto niya sa kanya. So yun po yung mga kaugalian o mga claims na ginagawa ng Lola na ito from Maipon, Ginobatan, Albay. Of course, dito sa bansang Pilipinas. Well, usually, brothers and sisters, the Lola's lectures on these dates, devotees claim lead to complete healings on their bodies, minds, behavior, and even life's problems. So ayon sa kanila, sa mga petsa na binanggit natin, July 16, November 8, December 24, Domingo de Ramos, or even the Good Friday, sa mga araw daw na ito, nagkakaroon po ng tinatawag na healings o paghihimala, pagpapagaling sa mga katawan, pati pag-iisip, pati ang pag-uugali, nababago daw. At pati sa problema sa buhay, nabibigyan daw ng solusyon itong Lola na ito na tinatawag nila from Maipon, Ginobatan, Albay, bansang Pilipinas. Devotees also claim that Lolas perform miracles and healings on all kinds of sicknesses and diseases free of charge. Ito pong maganda mga kaibigan at mga kapatid. Pag gusto niyong patunayan ito, para libre po kayo. Sabi ng mga kanyang followers, pumunta rin kayo doon sa Maipon, Ginobatan, Albay, nag-perform po siya ng mga himala, mga makapangyarihang pagpapagaling sa lahat ng uri ng sakit. Sakit hindi lang sa bulsa, pati sa katawan, sa pag-iisip, sa pag-uugali, pati na rin sa problema. Ito po yung sinasabi. At ito po ay libre, walang bayad. The Lola and her loyal devotees do not accept payments. So, ito pong maganda, do not accept gifts, alms, food, or anything else. So, yung mga, si Lola mismo, pati yung mga tagasunod niya, wala po silang tinatanggap na mga bayad, mga abuloy, mga regalo, pati pagkain, o anuman. Wala silang tinatanggap. Hindi natin alam kung saan nanggagaling yung kanyang mga pinapakain doon sa kanyang mga followers o mga devoto. Siguro mayaman itong Lola na ito. Hindi natin alam kung saan niya kumukuha ng kanyang ginagastos. Pero sabi nila, libre po ang kanyang pagpapagamot sa may mga sakit sa katawan, sa pag-iisip, pati sa pag-uugali at pati na rin sa problema sa buhay. So, pero may kondisyon po siya. Pag pumunta po yung mga kababaihan doon, ang gusto ng lolang ito, dapat may palda sila.
they should not wear pants. At kung maaari nga, nakadress sila. May buong damit ng pambabae mula taas hanggang pababa. So yun ang kanyang kahilingan sa mga kababaihan na pumupunta sa kanya tuwing sila ay dadalaw at magpapagamot, magpapabindisyon o ano pa mang uri ng request na tatanggapin ng mga deboto niya o mga followers niya. So yan po yung ating pagtalakay sa mga religious claims and teachings of Lola of Maipon, Ginobatan Albay, Bansang, Pilipinas. Dumako na po tayo sa third part ng ating lesson. So na-discuss po natin yung kanyang biographical sketch and of course kung sino itong si Lola ng Maipon of Ginobatan Albay. Now let's go to some biblical warnings to modern day Christians. Ano naman ang sinasabi ng Biblia mga kaibigan at mga kapatid tungkol sa mga mapaghimala na mga modern prophets and prophetess, mga propeta ng ngayong kapanahonan, pwedeng propetang babae, pwedeng propetang lalaki. Ano pong sabi ng Biblia? Well, we have already read Matthew 24, verse 24 kanina kung saan ay sinabi ni Kristo, maraming mga huwad na mga Kristo, bulaang Kristo, bulaang propeta ang magsisipaglitaw at gagawa ng mga tanda, mga kababalagan, at ang layunin nila ay para iligaw, pati na rin ang mga pinili ng Diyos. So, bahala. Mga kaibigan, kailangan mag-ingat tayo. Baka masama tayo dyan sa mga madadaya ng mga modern prophets and prophetess, etc. Prophetesses. Well, itong si Lola of Maipon, Ginobatan has been active since 1968 until the present. So matagal na po, no? 1968. Ilang taon na siya ngayon? Kung 1968 siya nagsimula hanggang sa ngayong kapanahonan, 30 years, past 26. So that's about, ang edad niya siguro mga 56 or baka may edad na siyang 60. So senior citizen na po itong Lola na ito. Kaya nga tawag nila Lola kasi senior citizen na siya ngayon. Her devotees claim that they have seen her perform holy miracles that healed sicknesses and diseases. So nakita daw nila yung mga himala. May mga ebidensya na siya ay gumawa ng mapaghimala na mga makadiyos na himala na nagpapagaling sa lahat ng uri ng sakit. Sicknesses and diseases. Sa English po, diseases and sicknesses, pero sa ating salita, lahat ng uri ng sakit. Parang Panginoong Jesucristo talaga yan. So, Christ also healed all kinds of sicknesses and diseases during His time, pati na rin ang pagbubuhay sa mga patay. Well, the Apostle Paul affirmed that miracles had ceased in the first century AD. Ito ba mga himala na ito ay hanggang kapanahonan natin? Ano pong sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinto chapter 13 verse 8 to 10? Ganito pong sabi ni Apostol Pablo, love never fails, but where there are prophecies, they will cease. Whether there be tongues, they will still be stilled, and where there is knowledge, it will pass away. Ano sabi ni Apostol Pablo? 1 Corinto 13, 8 at 10. Ang pag-ibig daw ay hindi lumilipas. Pag-ibig palagi talaga nandyan. Because God is love. So ano, yung mga hula ay magtatapos. Ang pagsasalita ng iba't ibang wika ay mawawala. Pati na rin ang iba't ibang uri ng kaalaman ay mawawala rin. Sabi ni Apostol Pablo, 1 Corinthians 13, 8 to 10. At kung babasahin po natin sa 2 Thessalonians chapter 1 and chapter 2, sabi ni Apostol Pablo doon na itong man of sin, yung anak ng kasalanan, pasang spiritual leader, ay lilitaw din sa ating kapanahonan at gagawa rin ng mga himala, pero yung mga himala, false miracles. Mga himala na hindi ka gawa ng Panginoon, kundi gawa pala ni Satanas. Kapag si Satanas po, mga kaibigan at mga kapatid, ay nakagagawa rin ng himala. Well, her followers also claim that Lola is the last true messenger of God. So, ulitin po natin yung sinabi niya kanina. Ang kanyang mga tagasunod, tawag sa kanya, the last messenger of God. Ang huling
sugo ng Panginoon Diyos. Parang mayroon pang isang grupo, sugo na galing sa malayong silangan, or the angel from the east, anghel na galing sa malayong silangan. So dalawa na sila, may lalaki pala, mayroong babae. Well, of course, Jesus Christ himself said, alam po natin yung versikulo, kapitulo nito, John 14:6, ano sabi ni Kristo? I am the way, I am the truth, and I am life. No one comes to the Father except through me. So, sino paniniwala natin? Sabi ni Kristo, ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. Walang makakaparoon sa aking Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Sino po ang sinungaling? Si Kristo o yung nagsasabi na sila na ngayon ang daan, sila na ngayon ang katotohanan, at sila na ngayon ang buhay? Sa English grammar, pag sinabi mong the life, the truth, and the way, absolute po yan. Pag ginamit po yung definite article, di ibig sabihin, nag-iisa lang. I am the only way. I am the only truth. I am the only life. No one comes to the Father except through me, said Jesus Christ in John 14, verse 6. Now, similar verses prove that God speaks today through Jesus Christ only. Ano pa yung mga patunay, mga kaibigan at mga kapatid, na si Kristo po lamang ang dapat nating pakinggan, at hindi po kung sino-sino lang na mga propeta, mga huwad na propeta na dumarating sa ating kapanahonan. Ano sabi ni Kristo? Matthew 28, verse 19. Pakinggan niyo po, mga kaibigan at mga kapatid. Matthew 28:18. Ano sabi ni Kristo? Lahat ng kapamalaan o kapangyarihan sa langit at sa lupa ay naibigay sa akin. Pag sinabi pong lahat, ibig bang sabihin 50%? Pag sinabi po natin lahat, ang ibig po sabihin 100% na kapangyarihan sa langit, nandun na ngayon sa langit si Kristo, at pati na rin sa lupa, ay ibinigay sa akin. Sabi ng ating Panginoong Kristo mismo sa Matthew 28, talatang 18. Now, ano pa sabi ng Hebrews chapter 1, verse 2? Pakinggan po niyo, mga kaibigan at mga kapatid. But in these last days, God has spoken to us by His Son, whom He appointed heir of all things, and through whom He made also the universe. Pakinggan niyo po. Ano yung translation nito? Sa ating kapanahunan. Bakit kapanahunan? Yung unang kapanahunan po, panahon ni Abraham. Yun ang tinatawag nilang patriarchal age o panahon ng mga ama. Mosaical age, panahon ni Moses. Binigay ng Diyos ang batas sa bundok ng Sinai sa mga Israelitas, doon po sa tinatawag nating bundok ng Sinai, the Mosaical age. At ngayon po, Christian age, panahon na ni Kristo. Sabi ng Hebrews 1 verse 2, in these last days, ano po yung last days? Christian dispensation, kapanahon na ni Kristo. Ang Diyos po ay nagsasalita sa atin ngayon sa pamamagitan ng kanyang anak. Sino yung anak ng Panginoon? Si Kristo. Anak na hindi ang ibig sabihin na iniluwal ng isang babae, kundi physically iniluwal ng Maria. Pero spiritually, siya po ay narating sa mundo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. He came from the Father, and that's why He's called the Son, na siyang itinalaga ng Diyos na tagapagmana ng lahat ng bagay, at kung kanino rin, ginawa niya itong ating kalikasan, ang ating sangkatauhan, ang ating buong tinatawag nating universe, buong kalawakan at etc. Hebrews chapter 1 verse 2. Well, brothers and sisters, Lola's true name and age are not revealed to the public to protect her privacy daw, according to her devotees. So itong si Lola po, yung tunay na pangalan niya, pati yung edad, hindi po nila pinapaalam sa publiko. At ang purpose daw ay to protect her privacy. Para protektahan daw yung kanyang pribadong buhay ayon sa kanyang mga deboto o mga tagasunod. Well, tingnan po natin ang Panginoong Kristo. Tinago ba ni Kristo ang kanyang tunay na kasarian o tunay na pagkatao o pagka-Diyos? Hindi po. Diarios, dito sa Bible, sinabi dito, Jesus Christ was known in Nazareth
Galilee as the son of Joseph the carpenter. Kung titinan po natin ang Panginoong Jesucristo, siya po ay kilala na anak ni Jose sa Nazareth, Galilee. At itong si Jose po ay isang karpintero. So kilalang kilala na si Kristo. The Jews knew his mother, brothers and sisters. Ayon po sa Matthew 13, Mark chapter 3, and John chapter 6, kilala po ng mga Hudyo yung kanyang ina na si Maria. Kilala din nila ang kanyang mga kapatid na lalaki, pati na rin kapatid na mga babae. Pero yung mga babae hindi po binigay yung pangalan. Yung mga kalalakihan, meron dong James, Jude, etc. No? Doon sa Matthew 13 verse 55. The New Testament contains 3 specific accounts of Jesus physically raising individuals from the dead during his earthly ministry. Ito pong si Lola, ewan ko kung sinabi ng kanyang mga followers o devoto na nagbuhay din ng mga patay. Hindi ko nabasa yun sa kanilang brochure na pinamimigay. Kahit doon po sa aking pag-research, wala pong sinabi na nagbuhay siya ng mga patay. Pero isa pong patunay, mga kaibigan at mga kapatid, na si Jesucristo ay ang tunay na Diyos, tunay na pinadala ng Panginoon galing sa langit. Siya po ay bumuhay ng mga patay. Hindi po ordinaryong himala yun. Patay na binubuhay mo. Mayroon pong 3 insidente sa Biblia kung saan nagbuhay si Kristo ng mga patay. Ito pong anak, 12-year-old daughter, anak na babae ni Jairus. Sulat po sa Marcos 5:41-42, binuhay po ni Kristo itong anak ni Jairus na 12-year-old na babae. Ano pa? Si Lazarus, sa Biblia, namatay. 4 days na pong nakalibing. Nabalot yung katawan niya eh. Pero pinuhay ni Kristo ayon po sa John chapter 11 verse 43 and 44. Imagine namatay na 4 days. Pinalabas ni Kristo mula sa kanyang libingan o pinaglibingan. Ano pa? Meron pong anak ng isang byuda. Actually, nililibing na nila ito doon sa Nain. Nililibing, sinalubong ni Kristo. Naawa siya doon sa byuda. At nakalagay na po sa kabaong. Pinalabas niyang Panginoong Jesucristo at binuhay yung anak ng babaeng byuda o na byuda. Okay, so may 3 pong insidente sa Biblia. Wala pong sinasabi ang mga tagasunod ng lola o maipon ginubatan albay na bumuhay siya ng mga namatay. So, brothers and sisters, Jesus Christ raising people from the dead and His own resurrection are undeniable proofs of His deity. Ulitin ko po. Ang pagbuhay ng Panginoong Jesucristo sa mga patay, pati na rin ang kanyang pagkabuhay na muli mula sa mga patay after 3 days, ay mga patunay po, hindi pwedeng negate o what you call deny na siya ay anak ng Diyos at siya mismo nang nasa lupa siya ay Diyos. Paano natin alam na siya ay Diyos kahit na siya ay tao? Well, sinabi po ng Colossians chapter 2 verse 8, the fullness of the deity dwell in Him bodily. Ang pagkabuo, ang kabuuan ng pagka-Diyos ay na kay Kristo nang siya ay nasa katawang tao. In other words, pwede ba na nakasakatawang tao, siya pa rin ay Diyos? Yan ang sinabi ng Biblia. Wala pong imposible sa Diyos. Actually, the Bible says, God is a spirit, pero pwedeng magpakita ang Diyos, maging tao, maging anghel, at nandoon pa rin yung kapangyarihan na siya ay bilang Diyos. In fact, na si Kristo po ay narito sa lupa, nakagawa po siya ng mga bagay na hindi nagagawa ng mga ordinaryong mga tao. Well, one time, kausap ng Panginoong Jesucristo yung mga Hudyo. Tinuturo nila yung templo. Sabi ni Kristo, destroy this temple, and in 3 days I will raise it up again. John chapter 2, verse 19 to 21. Akala ng mga Hudyo, ang sinasabi ng Panginoon, yung templo na itinayo ni Herodes. Of course, it was started first by Solomon, pero nawasak, tinayo ulit ni King Herod. So sabi ni Kristo, destroy this temple. According to Apostle John, he was talking of his physical body. Wasakin niyo ang katawang na ito at sa 3 araw bubuhayin ko ito. Yun po ang ibig sabihin ng John chapter 2 verse 19 to 21 ayon sa paliwanag ni Apostol Juan. Jesus Christ also declared in 11:25 of the book of John. Ulitin ko. John 11:25. 1:11-25. Sabi ni Kristo,
I am the resurrection and the life. He who believes in me will live, even though he dies. Ako ang pagkabuhay na muli. Ako rin ang buhay, at kung sino mang sumasampalataya sa akin, kahit siya ay mamatay, ay mabubuhay na muli. Pwede bang sabihin ng ibang tao yan? Wala po, si Kristo lamang. And of course, John 10:17 to 18, Kristo mismo nagsalita, referring to His own life. Jesus Christ said, I lay it down of my own accord. I have the authority to lay down, and I have the authority to take up again. Ulitin ko po, John 10:17, 18. Sabi ni Kristo, binibigay ko ang buhay na ito ng aking kusang loob, voluntarily, of my own accord. I have authority to lay it down, and I have the authority to take it again. May kapangyarihan ako na ibigay ito, mamatay siya, physical na katawan, mamamatay. Pero yung spirit, di po namamatay yun. At pwede ko rin buhayin ang katawang physical na ito. At ganoon po ang nangyari. Namatay si Kristo physically, yung katawan niya physical, pero siya ay buhay sa spirito at sa kaluluwa. Well, the Lola of Maipon Ginubatan Albay has not raised anyone from the dead, proving her limited powers. Buhay pa siya. At kung siya kaya ay mamatay na, mga kaibigan, ang katanungan, may kapangyarihan ba siya na buhayin kaya ang kanyang sarili? Yan po ay katanungan na dapat sagutin ng mga tagasunod ni Lola of Maipon Ginubatan Albay. Conclusion na po tayo, mga kaibigan at mga kapatid. Modern false prophets and prophetesses will perform great sign wonders to lead people astray, if possible, even the elect. Ulitin po yung sanabi natin kanina sa Matthew 24:24. Salita mismo ni Kristo. Sabi ni Kristo, ang mga bulaang propeta, babae man o lalaki, ay magpapakita ng mga tanda, ng mga kababalaghan o himala. At anong layunin? Para iligaw ang mga tao, lalong-lalo na, pati na rin ang mga pinili o hinirang ni Diyos. Tayo yun, mga Kristiyano na naniniwala kay Kristo. Self-proclaimed prophets today can be identified by the doctrinal deviation. Paano mo makikilala ang mga huwad na propeta, lalaki man o babae? Well, marami po. Pero itong si Lola nito, Lola claims that she is the last true messenger of the Holy Virgin of Jesus Christ. Sinabi man ni Kristo yan, na siya yung huling mensahero ng Diyos na padala ng Holy Virgin or Virgin Mary. Hindi po. Wala pa po yung Virgin Mary nung panahon ng ating Panginoong sa Kristo. So itong modern prophetess na ito, itong Lola nito na sinasabi niya, siya yung last true messenger, that is only her claim. Wala pong biblical proof or biblical approval na siya po ay ang huling mensahero ng Diyos, sapagkat ayon sa Biblia, the last true messenger of God, God is speaking to Him through His Son, and of course we know Jesus Christ. So pag may nagsabi na sila ang last true messenger, magduda na po tayo, mga kaibigan at mga kapatid. Ano sabi ni Apostol Juan? 1 John chapter 4 verse 1, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. Ano sabi ni Apostol Juan? Huwag niyong paniniwalaan ang bawat espiritu, bawat tao na nagsasabi na ang sa espiritu ng Diyos ay galing sa kanila o nasa kanila, sapagkat maraming mga bulaang propeta ang narito na sa mundo natin ngayon. Noong panahon po, Apostol Juan, meron na, pero hanggang ngayon meron pa rin. Kaya wag po tayong padadaya, mga kaibigan at mga kapatid. Yan po ang ating mensahe. Pero bago yan, ang ating pong invitation sa mga hindi pa miyembro ng Iglesia ng Panginoong Jesucristo. Kung kayo po ay ibig nyo na sumunod kay Kristo at huwag tayong madaya ng mga bulaang propeta, lalaki man at babae sa ngayong kapanahon. Number 1, anong gagawin ninyo? Maniwala kayo kay Kristo, believe and be baptized to be saved. Marcos 16:16. Ano po sabi ni Apostol Pedro? Mangagsisi kayo at magpabautismo sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan at sa pagtanggap ng kaloob ng Espiritu Santo.
Gawa 2:38. At kailan nyo dapat gawin yan? Sabi ni Apostol Pablo, 2 Corintios 6:2, today is the day of salvation, now acceptable time. Huwag nyo biusunin yung kaligtasan. Do it today, if possible. Ano sabi ni Kristo? Matthew 11:28-30, come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy, my burden is light. Lumapit kayo sa akin, kayong mga nabibigatan, sa inyong mga kasalanan, sa inyong mga problema, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan, sapagkat ang aking pamatok, ang aking pabigat, ay magaan lamang, at makakatagpo kayo ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa at pag-iisip. Manalangin po tayo mga kaibigan at mga kapatid. Our Father God who art in heaven, maraming pong salamat sa leksyon na ito. Maraming pong salamat sa ating Panginoong Kristo na bumaba mula sa langit, naging tao, para kami ay ligtas sa aming makasalanan at bigyan ng buhay na walang hanggan sa inyong kaharian dyan po sa langit. Salamat po sa aming mga sponsors, World Radio International, the White Sparrow Road Church of Christ in West Monroe, Louisiana, USA. Salamat sa mga kapatiran na sumusuporta sa ating radio program, sa ating mission sa iba't ibang lugar, kapatid na Rico and Sally Canlas of San Fernando City Congregation, kapatid na June and Sister Dina Kaugiran of Metro Manila Congregation, kapatid na June and Sister Rose of Talasco of Ontario, Canada, kapatid na Nards and Bibing Tuanyo diyan po sa Dao Capiz, and of course his family, kapatid na Greg and Sister Luz Manuel ng Pangasinan, Jonathan and Annalyn Ramos, yan pa rin sa Pangasinan, Sister Hilda and Sister Juanita Manuel of Dumalandan, Pangasinan, and of course, iba pa rin, kapatid na Jay Bangkiray, and of course, Brother Fidel Tasio ng Aringay, La Union, kapatid na June, Sister Tess Abaya dyan sa Cabanatuan City, kapatid na Christopher Olesco and Christopher Docosi dyan po sa Anda, Pangasinan, Quezon Province, and dyan po si kapatid na Dean Quijano, Emerson Fernandez, and of course, Barilio Marpel, at sa mga kapatiran sa buong Pilipinas, sa buong mundo, maraming po salamat. Pagpalain tayo ng ating Panginoon Diyos at nawa, bendisyonan tayong lahat, patawarin tayo sa ating mga kasalanan. In Jesus' name we ask all these things. Amen. Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.